Annyeonghaseyo, 여러분. Good day mga lods. Pag-aaralan natin ngayon kung paano i-conjugate yung verbs into present tense. Ginagamit po ito sa pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Korea mga lods. At sa exam din po lumalabas ito mga lods. Ito po siya. Present tense. 현재. Okay? Tandaan lang po, lahat ng verbs ay nagtatapos sa da, sa dulo mga lods. Okay? Ang gagawin nyo lang po, i-drop yung da. Ngayon, pag na-drop nyo na yung da, in order to conjugate a verb into present tense, you take the verb stem and add one of these endings. Mga lods, ang endings na ito ay ayo, oyu, yoyu. Example, Buddha. Tinanggal natin yung da, kinuha natin yung verb stem niya, magiging bu na lang. Ito, again, mokta. Tinanggal natin yung da, kunin natin yung verb stem, mok na lang siya. Example again, kada. Tanggalin natin yung da, may one verb stem, ka. Tapos, hada. Tanggalin natin yung da, may one verb stem, ha na lang. Okay? Conjugation. Rule number 1. If the verb stem's last vowel is a or o, it is followed by ayo. Ayo, mga lods. Okay? Rule number 2. If the last vowel is not a or u, it is followed by oyo. Oyo. Okay? Rule number 3. Only verb stem which is ha is followed by yoyo or became heyo, mga lods. Example number 1. Kada. Tugo to siya, mga lods. Tugo. Ito ay dictionary form. Kapag titingin tayo sa dictionary, ganito po siya, kada. Ngayon, ang una natin gagawin ay drop the da. Okay? Take the verb stem. Ano yung verb stem niya? Ka, mga lods. Ka. Okay? Determine natin yung last vowel. Ano yung last vowel niya? A, mga lods. A yung last vowel niya. Ano yung rule natin? If the verb stem last vowel is a or o, it is followed by ayo. Ayo yung idudugtong natin, mga lods. So, last vowel niya ay a. Ang idudugtong natin ay ayo. Ayo. So, ganito na po siya, mga lods. Ka plus ayo ay magiging ganito na po siya. Kayu. Kayu. Hindi po siya kayo, mga lods. Hindi siya kaayo. Kayo lang po siya. Phrase pronunciation. Yan lang po, mga lods. Drop the da. Determine mo yung last vowel. Kung ito ay a or o, gagamitin natin ay ayo. Kung di siya a or o, ang gagamitin natin ay uyo. Yan lang po. Ka plus ayo, magiging kayo po siya, mga lods, for its pronunciation. Example number 2, mga lods. Mokta. To eat. Dictionary form po to siya, mga lods. Ang gagawin ay, i-drop lang po yung da. Take the verb stem. So, magiging ganito na po siya. Mok. Okay? Determine po natin yung last vowel. Ano yung last vowel niya? O. Okay? Rule number 2 tayo. If the last vowel is not a or o, it is followed by oyo. Okay? So, ang last vowel niya ay o. Ang gagamitin natin ay oyo. Mga lods. Magiging ganito na po siya. Mok plus oyo equals, ganito na po ang basa niyan, mga lods. Mogoyo. Mogoyo. Hindi po siya mok-oyo, mga lods. It's because of consonant assimilation. Okay? Magiging mogoyo. Mogoyo. Example number 3, mga lods. Buddha. To see. Dictionary form po ito, mga lods. Kapag tinignan nyo sa dictionary, anong gagawin natin? Drop the da.
take the verb stem. Tinanggal na natin yung the. Ang verb stem natin ay bu na lang, bu. Okay? Oh, number 2, last vowel. Ano yung last vowel niya? U. Ano yung rule natin? If the verb stem last vowel is a or o, it is followed by ayo. So, ang gagamitin natin ay ayo. Okay? Dadagyan natin siya ng ayo. Mga lods. So, ganito na po siya. Bu plus ayo. Magiging buhayo po siya, mga lods. Buhayo. 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 Yan po, mga lods. Example number 4 tayo, mga lodi. Hada means to do. Dictionary form po to, mga lods. Anong gagawin natin? Drop the da. Take the verb stem. Ang verb stem po niya ay ha. Okay? Ano yung role natin kapag hada? Mga lods. Ito siya. Role number 3. Only verb stem which is ha is followed by yo-yo or become heyo. Okay? Kaya, followed natin siya ng yo-yo. Ganito po siya. Yo-yo. Yo-yo ang idadagdag natin, mga lods. Okay, ganito na po siya. Ha plus yo-yo equals ha-yo-yu. Or, ang madalas ginagamit dito, mga lods, ay heyo. Magiging heyo po siya. Heyo. Okay? Yan lang po, mga lods. Sana may natutunan po kayong konti kung paano i-conjugate ang verbs into present tense, mga lods. Annyeong higaseyo. Salamat po, mga lods.